Lahat tayong mga Pinoy siguradong may idea na kapag nababanggit ang salitang gayuma. Usually, ang naiisip natin kapag gayuma ay isang potion na ginagamit mo para mapaibig mo ang isang tao. Pero ano nga ba talaga ang gayuma in reality? At ano-ano ang mga dapat natin malaman tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin tonight dito sa Paranormals kasama si Mr. Tony Perez. Good evening po, sir. Good evening. Nako, eto na. Para muna sa mga bisita natin, kayo ba, naka-encounter ba kayo ever ng kwento, pwedeng from other people, people you know na gayuma o ginayuma? Ako yung meron yung friend ko eh. Girl siya. Then itong si babae, meron siyang boyfriend. Okay. Na ang tagal na nila eh. Parang napansin nata nung best friend ni girl na parang sobrang weird na nang ginagawa ni babae na lahat ng sabihin ni guy talagang ginagawa niya. Parang kahit to the point na kung ano-ano na binibili. Odd or unreasonable. Oo, parang or sobrang ano. mapapaisip ka na. So, itong si best friend, meron nata siyang kasambahay na taga-province. Then, pinagtanong sa kasambahay, pinadala sa probinsya, parang name ata. Then, tatlong albularyo na yung pinagtanungan ng kasambahay. And, yun nga, sabi ginayuma daw. Yeah, yun. Pero ngayon, di ko lang kasi break na sila eh. Okay. Kaya yun, nag-break siya si si Victor. Pero sobrang weird talaga ng mga pinagagawa ni girl sa guy. Interesting. Ikaw, Maricris. Ako wala pa naman. Wala pa. Kahit kwento, kakilala, Oo. wala pa ako na-experience. Okay, Sir Tony, ano po ba talaga yung gayuma? Tama po ba yung mga kwento-kwento namin? Oo, tama rin. Kaya lang, ang gayuma o panlumay, hindi naman para mapaibig sa yung isang tao, kung hindi mapasang-ayon. So, kung meron kang hawak na gayuma, halimbawa, anting-anting o gayuma, yan ay para makiayon sa iyo ang ibang tao. Halimbawa, nasa isang diskusyonan kayo, hindi siya makikipag-away sa iyo. Gayuma o panlumay. Panlumay. So, hindi lang pala siya pang-love or hindi siya specifically para mapaibig. Hindi. Ang paniniwala ko din kasi, simulan natin sa pagbibihis, no? Nung unang panahon, ang tao magbibihis lang para proteksyonan ng sarili. Sa ginaw, sa ulan, sa yelo halimbawa. Pero, nung lumaon, ay nagkaroon ng epekto ang pagbibihis sa ibang tao. Ang totoo niyan, nagbibihis kayo hindi para sa sarili nyo, kung hindi para maakit sa inyo ang ibang tao. Iyan ay isang uri ng gayuma na hindi nyo nababatid. Ganon din sa pagsuot ng alahas, lalo na ang pendants. Ang pendants ay pinapakita mo sa ibang tao kung anong klase ang gusto mo, kung anong klaseng tao ang gusto mong makapareha. Ganon din ang pabango. Nagsusuot ka ng pabango, hindi para maging maganda ang amoy mo, kung hindi para lumapit sa iyo ang ibig mong lumapit. Kasi nga naman yun una sasabihin pag ano, di ba yung pansinin yung pabango. Bango naman, ano ba yan? So on a general level, lahat tayo gumagamit ng gayuma. Oo. Alright. Pero dun sa in terms of yung papasang-ayon, yung parang yung original nyo po na concept nung gayuma, paano po yun nag-work? Depende. Kasi ang paniniwala ko, ikaw ang gumagayuma sa sarili mo. So kung bumigay ka sa isang taong gumagayuma sa'yo, ang totoo niyan, sinalubong mo siya, hindi niya ginawa lahat. Meron ka rin Ginusto mo rin. pagtingin kahit kaunti sa taong yon. It's like possession. So sasabihin ng mga tao, ay sinapian ka ng demonyo. Pero ang totoo niyan, ikaw yon. Ikaw ang nag-possess sa sarili mo. Yung bahagi mong demonyo, yun ang pinaaahon mo. So bandang huli, hindi ang exorcist ang mag-aalis ng demonyo sa iyo. Ikaw. Sarili mo pa rin. At ganun din ang pag-ibig. Hindi ibang tao ang mag-aalis nun sa iyo, kundi sarili mo rin. Tingnan mo, kunyari may kaibigan kayong may problema sa pag-ibig, it's useless. Wag na wag kang magka-counsel ng isang taong umiibig. Kasi kahit anong sabihin mo, yung kanya pa rin ang susundin. Totoo po yan. Totoo Tama, naman. So sa kanya dapat manggaling. Okay, so ito pong mga nasa tabi po ninyo, para saan po Okay, siya? iba-ibang klaseng panggayuma ito, no? Okay po. Yung isa kasi, yung pinaka-common, yung kinakain, yung hinahalo sa pagkain. Lahat nun nasa cyberspace book ko, 143 gayuma. So it's free, you can always
Para da-download lang Oh, yan. pwede mo basahin online. Nagdala lang ako ng mga example na ano, tawag dito, nanggaling sa iba-ibang lugar. Ito halimbawa, although technically hindi ito gayuma, ano ito, sungay ng usa, di ba? Yes. Parang cross-section. Inukitan lang ng ano, Sagrada Familia. Ang sabi ng mga albularyo, pag may sungay ng usa ka, kahit iwan ka ng asawa mo, babalik at babalik din yon. Okay? So, hindi sa akin galing yon sa albularyo. Pero apparently, maski nung unang panahon, parang alam na nila ang mga parte ng katawan o ng hayop, may tinataglay na kapangyarihan. So, ang sungay ng usa is one of that. Tapos ito, galing to sa 1950s. Ang tawag dito, Santo Niño Aswitas. Pero ang totoong word na Aswitas, Jesuitas. Kasi noong 1950, ang lahat ng orasyon, o halos lahat ng orasyon, ang pinanggalingan, si Melencio Sabino, na nag-akda ng Karunungan ng Diyos, ang pangalan ng libro. Ex-seminarian siya ng mga Jesuita. Kaya karamihan ng mga orasyon niya, Latin. Pero hindi totoong Latin yun. Ano? Panlumay ito. So, kunyari may business deal ka, gusto mong mag-agree sa'yo yung kausap mo, ito ang isasulat mo. I will explain something lang kasi parang importante yata. Hindi katulad lang sa Thailand o Nepal o Malaysia, ang mahika sa Pilipinas ay tinakluban ng Katolisismo. Para bang sa likod ng isip ng mga mago, sinasabi nila, tatanggapin lang ako ng mga tao kung ang mga imahe na gamitin ko ay mga Katoliko. Which is, pero kung titingnan mo yung counterpart na magic sa ibang bayan, hindi ganon. Kaya ito, may Santo Niño, ito, may Sagrada Familia. Okay. Marami pang iba, Tres Persona, Virgen Atriz, ganon. Ang hindi alam ng mga tao, kung gaano ka-gentle o kaiga-igaya ang litrato, ganun din kalakas ang pamatay. Kaya halimbawa, ang kinalulugdang anak, yung may imahe ni Heso Kristong nakaluhod, tapos may sinag ng liwanag na bumababa sa kanya, pamatay yun. Nakatago lang yun sa likod ng kinalulugdang anak. Yun ang ginagamit ng mga gumagamit ng mahikang tinatawag na ox. Oo. Santo Niño, ganun din. Kala mo batang inosente. Yes. Pero kung titingnan mo sa likod, pangharap lang yan. So it's like a disguise. Kaya complicated ang magic sa Pilipinas. I see. Hindi mo alam kung nagdadasal ka o ano. O iba na. Yeah. Opo. So here's an example of panlumay na galing sa Nepal. So ito may figura ng lalaki, figura ng babae. So isusuot mo itong sinturon. Okay. Tapos ang lock nito, ilalagay mo yung lalaki sa may ibabaw babae. ng babae. Ganyan. Okay. Okay. At yan po ay sinusuot nino at kailan? Nang isang taong halimbawa gusto mong mangakit ng babae, isusuot mo ito sa bewang mo pero sa loob ng damit. Hindi But kita. ganun din ang epekto nito katulad ng alahas nyo o kulay ng damit mo. So it's psychological, it's like possession. Okay. Kung anong tawag dito? Kung may hawak kang mga sandatang pangmilitar, ang magiging tingin mo sa sarili mo, sundalo. Yes. Kung may hawak kang gayuma, ang magiging tingin mo sa sarili mo, lover. So, it's psychological. Habang suot mo, sa loob, Malakas ang loob mo, nagkakaroon may ng confidence epekto sa ka. Pag-iisip pagkilos mo, mo. pag-iisip, pagkilos, Yes. pananalita.